Pawang nakasulat sa Biblia. Ngayon, talakayin naman po natin ang pangalawa. Ayon sa patotoo. Kaninong patotoo? Biblia po uli. Sa Apokalipsis 19:10. Ito po. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ano pa po ang dapat masumpungan sa mga ngaral na sugo ng Diyos? May patotoo ni Jesus. May patotoo ng espiritu o kapangyarihan ng hula. Ayan po ang mga palatandaan. Diyan po dapat sukatin ang isang mangangaral. Ngayon, sukatin po natin si Manalo. Siya po ba ay nagsasalita ng ayon sa kautusan? Kayo na po ang saksi. Sa mula't mula pa ay nakita nyo na ang katunayan. Sa atin po ang tanong, puro sa Biblia ang sagot. Hindi kay Manalo. Hindi haka-haka, kuro-kuro, palapalagay lang ni Manalo. Mayroon po ba siyang patotoo ng espiritu o kapangyarihan ng hula? Hindi po lamang isa ang nailahad na sa inyo mula sa matandang tipan. Sa aklat ng propetang si Isaias, sa Kapitulo 41, versikulo 4 at 9 hanggang 10. Kapitulo 43, versikulo 5 hanggang 6 at 46:11. At sa bagong tipan, ang Apokalipsis 7:2 hanggang 3. Sadya bang sa panahong Kristiyano ay sa pamamagitan ng hula sa mga kasulatan nagsusugo ang Diyos? Katulad din po ng napag-aralan na natin. Sa aklat din po ng propetang si Isaias, hinulaan din po ang mga naunang sugo ng Diyos. Hindi mga personal na pangalan nila ang binabanggit sa hula, kundi ang kanilang karapatan at gawain kanilang gagampanan. Binanggit ang pangalan nang matupad na ang hula o nang mangaral na ang hinulaan. Dahil dito, magsiyao nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapatid na Honorata, binabautismo kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Amen. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano? Ako, Felix. Patawarin mo ako. Pero walang mangyayari dyan sa binabalak mo. Para kang magsasaka na maghahasik sa lupang mabato at madawag, yung wala kang kalabaw ni araro. Pagkatignan mo, wala kang kayamanan o salapi na gugugulin. Wala ka rin sapat na edukasyon.
At ang katotohanan ipinangangaral mo, bago sa pandinig ng tao. At hindi mapatatatag ang isang organisasyon sa loob ng panahon kukulangin sa 2 saling lahi. Paano? Paano mo itatatag at mapalalaganap ang iglesyang gusto mo? Attorney, hindi ako ang may kagustuhan nito. Diyos ang may gusto nito. Hindi ako nagtatatag ng iglesia, kundi ipinapaalam ko lang sa mga tao ang mga katotohanang nahayag sa akin. Tanggapin man ng mga tao o hindi, natupad ko na ang aking tungkulin. Ligtas na ako sa mga pananagutan ko sa Kanya. Ay, ewan ko sa iyo. Bueno. Ikaw ang bahala. Tutulungan kita. Hindi dahil sa naniniwala ako sa gagawin mo. Alam ko nag-aaksaya ka lamang ng panahon. At ngayon pa lang, parang nakikita ko na. Pagsisisiyan mo yung gagawin mo yan. Nakikita mo, Felix. Gayun naman, alang-alang sa pagiging magkababayan natin, tutulungan kita. Salamat, kabayan. Gusto kong marehistro sa gobyerno itong Iglesia ni Cristo ang pinalalaganap ko dahil ito ang legalidad. Ayokong pagdating ng araw, may masabi ang sino man na ito ay koloro.